Ang mambabarang, ang salamangka ng galit. Sa isang tahimik na baryo sa tabi ng kagubatan, kilala si Aling Rosa bilang isang mabait at magalang na matanda. Tinutulungan niya ang mga kababayan niya sa paggawa ng mga tradisyonal na gamot, lalo na kung may mga karamdaman. Ngunit may mga kwento na nagsasabing may itinatagong lihim si Aling Rosa, isang lihim na naugnay sa mahiwagang kapangyarihan na ginagamit niya sa dilim ng gabi. Siya raw ay isang mambabarang. Isang hating gabi, nagising si Mela, isang batang dalaga na nakatira sa kabilang dulo ng baryo, dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng pagkahilo. Tila ba may mabigat na bagay na bumagsak sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa katawan at ang kanyang mga kalamnan ay nagsimula ng mangalay. Sa kanyang pagdilat, napansin niyang parang may mga langgam na gumagapang sa buong katawan niya. Ngunit ito ay hindi mga ordinaryong langgam. Ang mga ito ay may matalim na pangil at naglalabas ng isang matinding amoy ng dumi at kalawang. Anong nangyayari sa akin? Ang bulong ni Mela sa sarili habang pilit siyang bumangon mula sa kama. Habang binabaybay niya ang buong katawan, nakita niyang may mga galos at pasa sa balat na hindi niya matandaan kung paano siya nakuha. Wala siyang ibang maalala kundi ang nakaraang linggo, kung saan sila ng kanyang pamilya ay nakipagkita kay Aling Rosa para magpakuha ng gamot dahil sa matinding lagnat na dumapo sa kanyang ina. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya mapakali. Lahat ng ito ay tila nag-uugnay, at ang pakiramdam na tila may isang bagay na sumasakop sa kanyang katawan ay hindi niya maipaliwanag. Walang ibang naisip si Mela, kundi ang magtungo kay Aling Rosa upang humingi ng tulong. Pinilit niyang maglakad patungo sa bahay ng matanda, ngunit tuwing papalapit siya, nararamdaman niyang tila may mga mata na sumusunod sa kanya mula sa dilim. Parang may kakaibang presensya na pumapagit na sa kanya at sa kanyang patutunguhan. Pagdating ni Mela sa bahay ni Aling Rosa, nakita niyang nakaupo ito sa maiharap ng bahay, abala sa paggawa ng mga halamanin. Tinitigan siya ni Aling Rosa ng may nakakalokong mga mata at isang ngiti ang sumik sa kanyang labi. Aba, Mela, mukhang hindi maganda ang iyong itsura, sabi ni Aling Rosa. Ang boses ay may kasamang malupit na tono na nagpatibay sa takot na bumabalot kay Mela. Dahil sa takot, hindi na nakapagpigil si Mela. Aling Rosa, may masama po akong nararamdaman. Gusto ko po sanang humingi ng tulong. Ngunit ang mata ni Aling Rosa ay kumislap ng kakaiba. Tulong, anak. Ako na yata ang kailangan mo, sabi ng matanda habang nagsimula itong maglakad palapit sa kanya. Minsan, ang mga bagay ay hindi mo nakikita, ngunit nandyan lang, nakatago. Hindi na makagalaw si Mela. Ang katawan niya ay nagiging mabigat at parang may mga kamay na humihila sa kanya. Nakita niyang nagsimula si Aling Rosa na magdasal at magbigay ng mga salitang hindi niya maintindihan. Lumingon si Mela at nakita niyang may mga ilaw na nagsimulang sumik mula sa mga halaman at may mga mabangis na langgam na nagsimulang magsanib sa katawan ng matanda. Sa isang iglap, ang katawan ni Aling Rosa ay nagbago. Ang itsura ng matanda ay nagiging mas malaki at mas madilim. Ang mga mata nito ay naging pulang-pula, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matinding amoy ng bawang at kalawang. Ang matanda ay nagbabalik sa kanyang tunay na anyo, isang mambabarang, isang witch na gumagamit ng mga hayop at insekto upang magbigay ng sakit at kalungkutan sa kanyang mga biktima. Aling Rosa, na hindi na isang matanda kundi isang mahiwagang nilalang, ay nagsimulang mag-utos sa mga insekto na gumapang sa katawan ni Mela. Mabilis na pinalakas ni Aling Rosa ang mga salitang sinasambit niya, na parang isang sumpa na naglalabas ng mga matutulis na insekto na pinapalakas ang sakit sa katawan ng dalaga. Ang mga langgam at mga bubuyog ay nagsimula ng magtaglay ng lason sa katawan ni Mela, at tila walang katapusang kirot ang nararamdaman niya. Magdasal ka kung gusto mong mabuhay, ang malamig na tinig ni Aling Rosa. Nawala na ang lahat ng iyong kaligayahan. Ngayon, ikaw ay magiging bahagi ng aking koleksyon. Napuno ng matinding sakit ang katawan ni Mela, at nang magmakaawa siya, nagbago ang mga mata ni Aling Rosa. Wala nang makakatakas sa aking galit. Wala nang takas sa aking mga pangil, sinabi ng matanda habang pinapalakas pa ang sakit sa katawan ni Mela. Pero may isang huling pag-asa si Mela. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, pinilit niyang magdasal, isinigaw ang pangalan ng Diyos at humingi ng tulong. Sa mga salitang iyon, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga langgam at insekto ay nagsimulang maglaho, at si Aling Rosa ay napaurong sa kanyang lugar.
Nagising si Mela sa kanyang kama sa bahay, ang katawan ay puno ng pasa, ngunit buhay at malaya. Alam niyang hindi ito ang katapusan. Bawat gabi, palaging naririnig ang mga kwento tungkol sa mambabarang sa baryo, at alam ni Mela na may mga bagay na hindi mo dapat tuksuhin. Kasi minsan, ang galit ng isang mambabarang ay may kakayahang dumapo sa iyong kaluluwa at katawan. Huwag kalimutan, sa likod ng mga mabait na mukha, maaaring mayroong kasamang itim na kapangyarihan, at ang sigaw ng isang mambabarang ay hindi natatapos sa isang gabi.